Attention sa lahat ng mga senior citizens. Universal Social Pension 1,500 monthly. May payout na nga ba? Ating sagutin ang katanungang ito. Dahil sa aking pag-vlog, mayroon po ako natanggap na komentaryo galing po sa ating kababayan. At ang sabi niya, tanong ko lang po, dito sa Silang Cavite po ba mayroong payout po ba sa Universal Social Pension? At ito po yung sasagutin ko dahil kinakailangan ito na ma-address as soon as possible. And I will be answering it sa legit po na kasagutan. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo, maghahatid ng pawang katotohanan lamang. Ayoko po magbigay ng mga false hopes sa inyo. Siguro marami na itong nakita ang aking viewer na ganitong mga vlog na nape-payout na daw sa Oktubre, sa 16 or kahit ano ng mga araw po ang binibigay, ay hindi po natin yan papalagpasin. Bibigyan po natin ng kasagutan ang lahat ng ito. Kung interesado ka sa ganitong content, inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto na video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-usapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang benepisyo ng ating mga senior citizens at mga balita patungkol sa ating senior citizens, ay isubscribe mo ng aking YouTube channel. Dahil makakaasa ka na lahat po ng aking sinasabi dito ay pawang litimo at para po sa ating mga minamahal na senior citizens. At ang susunod po na gawin ay i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At sa puntong ito, sasagutin kita ng katanungan or sasagutin kita ng tama sa iyong katanungan. Nang sa gayon ay maliwanagan po kayo. Let's go. Bago natin ibibigay ang update, alamin natin muna ang simula o anong ibig sabihin ng Universal Social Pension sa Pilipinas. Ang Universal Social Pension sa Pilipinas ay refer sa proposal na mabigyan po ng monthly pension ang lahat po ng mga senior citizens regardless kung ano yung status nila. Sila ba ay mayaman, mahirap, tumatanggap ng pension o wala. So lahat po ay kasali. This differs from the current system where only indigent senior citizens receive a pension. Kasi as of this moment, yung current po na pension na tinatanggap ng ating mga senior citizens ay pili lang po. So ang makasali ay yung mga indigent lamang. The proposed universal pension aims to provide a minimum income for old age and ensure basic level of social protection for all elderly Filipinos. So, nakita natin na maganda ang tukoy ng panukalang ito, ng bill na ito. But, kailan nga ba ito na-approve? Noong nakaraang Mayo 2024, sabi dito, Universal Social Pension for Seniors Bill gets House Final Nod. So dito, parang pinag-usapan na itong Universal Social Pension sa Kamara, sa Kongreso, at inalam nila ang pros and cons if they're really implementing this bill or gawin ba nila itong law talaga. At doon, pinag-usapan at kinunan ng panig ang lahat ng mga nasa Kongreso at alamin kung ano ba yung tama, ano ba yung dapat, ano ba yung gawin para sa mga senior citizens. Dahil po, concerned po kasi nila ang mga senior citizens na dapat makakuha po ng tawag dito, pensyon galing sa ating gobyerno. Kaya naman, pinag-usapan nila ito at kinunan po ng panig ang lahat. Dagdag pa dito, ang House of Representatives inapprove nila ito noong Tuesday noong nakaraang taon. Overwhelmingly
approve on the third and final reading a measure granting universal social pension to all Filipino senior citizens. Nakakuha po ng 232 affirmative votes. The Chamber passed the House Bill 10423, which seeks to expand the current social pension program to include all senior citizens, hindi lamang po yung mga indigents. Inabangan ko talaga ito na kung ano yung progress, at noong nakarang August, merong update ako na basa at nakita na ang Universal Social Pension ay approved na siya sa House Appropriations Committee. At may mahigit kumulang 89 billion po ang budget para po sa Universal Social Pension. And napakalaki po ng hope ng ating mga senior citizens na maa-approve talaga ito. Kaya naman, palagi kong inaabangan, palagi kong binabalita kung ano ba yung update, kasi napakaraming mga senior citizens ang nagtatanong sa akin kung ano daw yung update. And yun na nga, nagbibigay ako every month ng update. At last January lang, may naganap po na rally. Nagsagawa ng rally ang grupo ng mga senior citizens sa harap ng Senado para ipanawagan ang agarang pagpasa ng Universal Senior Citizens Pension Bill. O kasi medyo matagal na at parang gusto na talaga ng ating mga senior citizens na ma-approve ito. At maraming ang mga lawmaker ang gustong i-push ang panukalang ito, dahil naman po it really give the benefits sa ating mga senior citizens. Sa panahon na iyon, ang mga senior citizens ay nananawagan lalong-lalo na kay Senator Amy Marcos at yung mga lawmakers na ipasa na talaga, dahil para ito sa mga kapakanan ng ating mga senior citizen. But binigyan po ng response ng senadora na pag-aaralan muna niya ang Universal Social Pension na bill. And medyo tumahimik nga pagkarating sa papunta ng eleksyon, at sad to say, hindi nga siya naabutan sa kadahilanan po ng eleksyon, at aantayin lamang po natin na mag-reopen ang panukalang ito. And I'm very sad to say na hindi pa po siya na-approve at wala pa pong galaw as of this moment. And gusto ko lang po ipaalam na wag po kayong makinig sa mga post or mga vlog ng iba, dahil meron ako nakita na ang Universal Social Pension daw ay mag-start na ang payout sa July, which is not true. Hindi pa nga ito na-approve dahil nasa kamay pa po ni Senadora Amy Marcos. Hindi pa ito maipasa or mapunta sa plenary, dahil po marami pa pong gagawin si Senadora Amy Marcos na dapat niyang paglaanan po ng oras, lalo na ang pagpunta nito sa plenary. And pumunta po kayo sa legit na mga sources. Huwag po kayong agad na maniwala sa mga sinasabi, dahil wala pong katotohanan. Aprobado na ito, mapipayout na ito sa July. Ang dapat nyo pong gagawin para po hindi po kayo ma-scam or ever, hindi po kayo makarinig ng mga kasinungalingan, ito yung dapat ninyong gagawin. Antayin po ang press release galing sa DSWD or sa NCST, balita sa radyo, balita sa TV, at sa mga legit na mga vloggers, dahil binibigay po ang mga detalye patungkol sa Universal Social Pension. Alam kong magva-viral yan dahil it will be aired sa buong bansa. Kaya naman antayin po natin ang panukala na talagang meron ng balita sa radyo, sa TV, at ibabalita ko din. Hindi ako magdadalawang isip na ibalita kung ano yung update natin sa Universal Social Pension. And as of this moment, ang aking binabalita lamang po ay social pension for indigent pensioners, yung mga pili lamang po ng mga senior citizens ang aking ibinabalita. Kaya naman ako'y naaawa dahil
maraming mga senior citizen ang nag-aantay na mag-aantay na ma-approve ang Universal Social Pension dahil it really helps po sa mga senior citizens natin. Ngayon po, ating klaruhin, meron tayong panoorin na video at ang video na ito ay isang panayam at related po ang katanungan sa kasagutan sa sinasabing Universal Social Pension kung meron na ba o wala. Para po mas klaro po sa atin. Ipapakita ko po sa inyo nang sa gayon po ay mas klaro po sa atin. Hindi po ako gumagawa ng istorya dito. Let's go. Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Mary Jean Loreche. Sa courtesy po ito sa DZMM Telradyo. Ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na universal pension hike 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Ontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Base sa ating pinuntahan, no, we were part of the Senate hearing nitong Miyerkules lang. Opo. Mukha namang ang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Risa Ontiveros, ay talagang puspusan ang kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ang taga-DBM, ang Department of Budget and Management, upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. Yan. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026, mukhang sabi nila, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin, hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Una. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos who are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari, currently we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing almost 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCSC kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaanan siya ng pondo, pwede naman talaga. Yun. May computation po kayong sarili sa NCSC, ano ho? Opo, kasi Prof, kailangan nating tingnan dahil ako, paniniwala ko, being a medical doctor, Opo. At napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin, there has to be a proper balance between our capacity, our economy, vis-a-vis the needs of other sectors and not just the seniors. Right. Pero base sa aming computation at 1,000 pesos, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay, so yun ang inyong sinusulong kasi nga universal kumbaga wala tayong i-discriminate na sector, no po, ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve, all sector, all classes of people, no, na senior ang makakatanggap po ng 1,000 piso. That's correct, Professor Ricky. Kasi kung titingnan mo, although sa batas nagsasaad naman talaga na lahat, yung pinakawalang-wala, sila yung mauunang bigyan. So I would say that stemmed from that provision of the law. Kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na social indigency program, which is currently being handled by the DSWD. So bale, there's a lot of questions about that. Una ay yung datos. How sure are we na talagang they deserve that amount? Pangalawa ay marami tayong naka-waitlist. And pangatlo ay parang ang kinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the social indigency program are those who are paying their taxes when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang
sinasabi na bakit hindi kami kasama dyan. I'll give you a classic example, Professor Ricky, kung na naisin mo. Yung ating expanded centenarian cash gift, kung saan bagong batas na pinapatubad ng komisyon, yung 10,000 binibigay pag ikaw ay umabot ng milestone age na 80, 85, 90 at 95. Simula March 17 ng 2024. Makikita mo yung provision ng batas, wala siyang kinikilingan, hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka, o sakitin ka, or wala ikang economic support. So, it really encompasses everyone, no? So, wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayans, no, may kaya man sila or wala, tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Not really the amount, but the thought na isinali sila ng ating pamahalaan. Right. That's very right. Opo. Sige. So, ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jean, na tama po, no? Ilinawin lang natin. So, humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 pesos bukod doon sa i-universalize, tama ma'am, no? I-correct lang po yung ganon na details. Bukod sa ma-universalize po ito, parang it's an addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, expanded senior citizens law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 ano po, Dr. Jean? No. Ang current na yung universal social pension refers to yung ngayon kasi na current na social indigency program na tinatanggap ng ating yung classified na apat, no, the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap. Is only 1,000 pesos. Right. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of 1,500. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving na 1,000 or bago ikong bibigyan, it should be status po at 1,000 pesos para lahat muna mabigyan. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy at capacity ng budget natin. 1,000 peso per month for everyone for the universal social pension should be realistic already. Iyon. Kasi dito po sa hawak ko din na, I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros, doon nga sa hearing po, yung pinag-usapan yung Senate Bill 215, unfortunately, hindi ako nakasubaybay dito, lingap para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. Ayun. At saka, medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Subalit, yung amin kasing stand niyan is we approve, we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una, kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung 1,500 ang isinusulong, baka pwedeng by phasing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first, see how it goes, because we want it to be sustainable as well. And we want to know saan pupunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Tama yun. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi pag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. I agree. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. Tama. So a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Of course, kasama ang BBM, kasama ang DSWD, kasama yung ating banking, no? Kasama syempre dapat ang National Commission of Senior Citizens being the lead agency for anything related to seniors. Yun. Tapos, Doc Jean, pakikwento nyo sa amin, kumbaga, ano ho ang inyong binabangkuhan, inaangklahan dito po sa pagsusulong ng ganito? Parang given kanina may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior, tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama. Para ano ho ang inyong inaangkoran dito po sa inyong sinusulong na ito, Doc Jean?
Una sa lahat, sa current ngayon na binibigyan ng DSWD, base nga doon sa indigency na yan, meron silang more than 4 million recipients. If I'm not mistaken, that's around 4.6 to 4.8 million. Ang ating status ngayon, ang ating base sa PSA, as of 2025, meron tayong 10,986,000 senior citizens who are 60 years old and above. So, kung yan ay atin yang i-compute at 1,000, yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.8 billion a year. So, that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, para ba siyang it's a cycle of sa economics, no? Pag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So it reverts back to the economy. Kasi syempre, kung may pera kang pambili, magagamit mo yon, babalik din naman siya, di ba? Parang ikot lang yan siya. So that's the purchasing power of whatever amount na ibinibigay sa kanila. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SSS pension will be ano pa rin dito, parang eligible kung sakali? If it's a universal, Professor Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin Kasi we're veering away from being so stringent in our criteria to the point na naku-question tayo. Kasi marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya, bakit siya tumatanggap? Bakit ako 5 taon na naghihintay na walang-wala? Bakit ako walang tinatanggap? So, it all goes back to being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So, I always believe that the data, the registration, the registry should be put in place. Agree din ho ako dyan, 100%. Lagi kong binabanggit kasi din, Doc Jean, ito parang sideline din kasi nabanggit ninyo yung, and I'm really glad na nabanggit po ninyo yung pag-aayos ng datos, and even nabanggit nyo kanina yung pag-aayos ng mechanisms like sino bang hahawak nito, ano bang proseso, ano bang papel ng LGU dito, yung mga ganon. Kasi nung umupo, kung natatandaan nyo, Doc Jean, si Senator Erwin Tulfo before as DSWD Secretary, yung isa sa, ewan ko, hindi natuloy kasi tumanggap din ng maraming criticism even sa social work profession, DSWD itself, no? Kasi kulang daw sa tao. Yung ito ay mawala sa kamay po ng LGU. Kasi parang anong nangyayari, napupoliticize Ano ho bang sa NCSC, ano bang inyong kwan dyan? Ano bang inyong assessment po? Kasi tama kayo, kahit nung nabubuhay yung nanay ko, yun yung isang issue ng mga senior yung pamamahagi, yung antagal makubra, hirap na hirap yung mga indigent senior sa pagkubra sa munisipyo kasi wala nag-a-assist. Ano bang sitwasyon dyan, Doc Jean? Una sa lahat, Professor Ricky, ang may hawak kasi sa ngayon yan ay ang ating kapatid sa DSWD. Opo. So I cannot speak for themselves. But what I can say is this, based on our experience sa NCSC with the implementation of the expanded centenarian cash gift na 10,000 plus the centenarian of 100,000 to 100 years old, kami kasi ang actual humahawak with the schedules. So we collaborate with the LGUs and then yung mga tauhan natin sa ibaba, after verification and validation, nag-schedule tayo ng payout natin. So kami mismo, ang mga tauhan natin, ang gumagawa niyan sa kadahilanan na ayaw natin ma-politicize siya. Yun. Kasi it's a national subsidy or reward to our elder adults. So mahalaga siguro na yung concept na because it's a national government program, it should never in any way be politicized. Dahil galing din naman yan sa pera ng taong bayan. Nasanay marami tayong nakuhang
magandang balita ngayon sa aking ipinakita sa inyo at yun po ang update patungkol po sa Universal Social Pension. Maraming salamat po sa panonood. Para po sa dagdag na balita, please subscribe my YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbibigay ng magandang balita po para sa ating mga senior citizens. Ako po muli si Roel Mendesatanyo. Maraming salamat at paalam.